Detalye sa alitan ngayon ni Senator Tito Sotto at Anjo Iliana dahil sa alegasyon sa Itbulaga at kabit ni Tito Sotto. Anjo Iliana, may banat sa mga lihim ni Senator Tito Sotto at tungkol na sa sekreto ng Itbulaga. Ito ang buong istorya. Binanata ni Anjo Iliana si Senator Tito Sotto sa pamamagitan ng kanyang live stream nitong nagdaang mga araw sa TikTok, kaugnay na sa mga itinatagong lihim ng senador at ang ilang issue sa Itbulaga. Sa kanyang live stream, hinamon niya si Tito Sen na maglabas ng resibo na magpapatunay na ibinigay niya ang kanyang sweldo sa mga scholars na siyang pangako niya noong 2022 senatorial campaign. Aniya, kayo po ang nangako na yung sweldo nyo, ibibigay nyo sa mga mahihirap na mag-aaral na mga kababayan, kaya siguro maglabas na lang kayo ng resibo. Ang kanyang paghamon sa senador ay base na nga sa mga binitawang pangako nito noong panahon ng pangangampanya niya bilang senador. Kung matatandaan, sinabi ni Tito Sen noon na kung papalarin umano siya na makabalik sa Senado, hindi niya kukunin ang kanyang sweldo at ibibigay niya ito sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang pag-aaral. Nagbanta rin si Anjo na ilalahad niya ang umano'y kabit ni Tito Sen mula 2013 kung hindi titigil ang mga umano'y batikos sa kanya. Sa pangalawang araw ng kanyang live stream nitong November 3, saad niya, "Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at ibabox reveal ko na." Giit pa niya na ang dami umanong ginamit na bayarang mga vloggers ang senador. Hamon niya na sa patuloy na pagbanat nito laban sa kanya ay ilalapag umano niya ang mga sekreto ng senador sa publiko. Bukod pa rito, ipinahayag niya na umano'y may sindikato sa loob ng Itbulaga at may mga nangyayari sa likod ng eksena na dapat ilahad. Pahayag niyang hindi umano siya natatakot sa TVJ o kina Tito Vic at Joey ng Itbulaga. Aniya, "Ilang taon na lang, ilalatag ko na kung ano talaga nangyari dyan sa Itbulaga. Hoy, hindi ako takot sa TVJ. Anong pinagsasabi ninyo?" Nagkwento pa siya sa ilang revelasyon niya sa naging kaganapan noon sa nasabing programa. Naging biktima din umano ang direktor ng Itbulaga noon na si Direk Bert De Leon na siyang direktor ng show mula 1979. Bago umano ito pumanaw, ay umiyak ito sa kanya dahil nasa ginawang paninira sa kanya para matanggal lamang bilang direktor. Si Direk Bert De Leon mula 1979 ay direktor ng Itbulaga. Bago mamatay, umiyak sa akin. Kasi pinagsasaksak siya sa likod, sinisiraan siya para matanggal siya bilang direktor. Pati yung asawa niya na naiwan, umiyak sa akin dahil winalang hiya siya. Oo, plinano. Kaya nga may sindikato dyan, sa Itbulaga, masasama ibang tao dyan. Dahil sa mga banat at revelasyon niya laban kay Tito Sotto at sa Itbulaga, may sagot naman ang senador tungkol dito. Naging kalmado lamang ang pahayag at reaksyon ng senador at saad niyang hindi niya papatulan si Anjo. "Hindi ko na papatulan. Huwag niyong pansinin at nagpapapansin yan. Pati ba naman showbiz at paninira papatulan natin. Itaas natin ang level ng Senate Press." Nag-ugat ang mga banat niya laban kay Tito Sen at sa Itbulaga matapos na magalit siya sa mga taga-suporta ng senador na patuloy umano siyang sinisiraan ng mga ito. Matatandaang si Anjo Iliana ay naging bahagi ng Itbulaga mula 1998 hanggang 2020. Noong 1998, dito siya nagsimulang maging regular co-host ng longest-running noontime show sa Pilipinas. Umalis siya matapos ang mahigit 22 years sa programa, ayon sa isang ulat. Nagpasya siyang lisanin ang show dahil nasa problema sa schedule at management issues matapos ang pandemya. Sa kanyang pagiging host noon, nakilala siya bilang isa sa mga main host ng segment na Laban o Bawi. At isa sa mga komedyanteng nagbibigay aliw sa show. Sa pag-alis niya sa Itbulaga, sa isang post at ilang panayam, sinabi niyang, "Maraming salamat sa Dabarkads at sa lahat ng staff ng Itbulaga sa loob ng 21 years.
Nagpaalam na po ako ng maayos. Mahal ko kayo, pero kailangan ko ring unahin ang pamilya ko at ang bagong direksyon ng buhay ko. Gayunman, sinabi niya na hindi siya umalis dahil sa sama ng loob, kundi dahil gusto niya ng bagong simula sa ibang proyekto. Wala akong tampo sa Itbulaga. Nagpaalam ako ng maayos at forever kong mamahalin ang mga Dabarkads. Sa pag-alis niya ng tuluyan sa show, nagpaabot naman ng suporta ang kanyang kasamahan noon, na sina Jose Manalo, Paulo Ballesteros at Wally Bayola. Pinuri nila si Anjo bilang isang veteran host at kuya figure sa programa. Kalaunan, lumabas din ang ilang issue noon na hindi umano binabayaran si Anjo ng ilang buwan bilang host ng programa. Nasa 5 hanggang 7 buwan umano ang hindi pa nababayarang sweldo sa kanya. Noong 2023, umapila rin siya na bayaran din umano siya ng Tape Incorporated, ang producer ng Itbulaga. Matapos malaman niya na binayaran na pala ng Tape si Vic Soto, kaugnay na rin sa ilang sweldong hindi natatanggap ng mga host. Sa kanyang pahayag noon, "Paki-check naman po, may mga hokus-pokus po kasi dati yan, sana ma-check. Ngayon kung may tiwala kayo sa akin, yun lang naman yun, 5 o 7 buwan, konting compensation. 20 years naman ako sa inyo, kalahati halos ng buhay ko inalay ko naman sa inyo. Wala naman akong masamang tinapay sa inyo, baka pwede namang makita o masilip. Kung nakita niyong ganitong halaga pa rin yon, sayang yon." Nang mga panahong iyon ay pinasalamatan pa niya ang TVJ sa pagsasalita nito sa matagal ng problema sa programa. Ayon sa kanya noon, sinabi ni Tito Soto na ang VAT o Value Added Tax ay nadideclare na sa BIR. Kaya para kay Tito Sen ay ibig sabihin bayad na ang sahod, pero ayon naman kay Anjo, hindi pa raw siya tuluyang nababayaran. Ilan lamang ito sa mga issue na tila hindi pa rin naririsolba sa pagitan ni Anjo at Tito Sen. Kaya sa tila alitan ngayon ng dalawa, napansin ng mga netizens na tila may kinalaman ang politika sa isyung ito. Lalo pa at magkaibang partido ang sinusuportahan nila. Nagtaka naman ng mga netizens at sa isang iglap lang ay biglang nagtatalak si Anjo ngayon, ilan pa sa komento nila. Parang out of the blue, bigla na lang siyang nagtatalak sa TikTok niya. Inaano ba kasi siya ni Tito Soto? Parang sabi nga 'di ba okay lang manggaling sa ibang tao pero kung sa taong nagawan ka naman ng maganda. Parang coming from you na may pinagsamahan kayo. Dapat noon ka pa nagpakabayani, hindi ngayon na ang dating sumasakay ka na sa issue. Not a fan of Soto, pero ano naman kinalaman if may kabit siya? Problema na nilang mag-asawa yon. Bakit di na lang niya i-DM si Helen Gamboa out of respect if talagang concerned siya? Bakit need niya i-announce sa public? Sinita nga ng ilang netizens ang ginawang pagbanat niya ngayon laban kay Tito Soto at issue tungkol na sa Itbulaga. Hirit nila na sana ay pinatamaan na lamang niya ang mga kurakot na senador at ang issue ng bansa ngayon kaysa ibulgar ang personal na lihim ng kanyang dating mga kasamahan na nakakawalang respeto na umano. Ano ang masasabi niyo sa pagbanat ni Anjo Iliana kay Tito Soto at ilang issue sa Itbulaga? Just comment below.